Hello, kumusta kayo? Maganda yung ating panahon. Medyo, medyo makulimlim sa mga oras na ito. Hello, ka- hello kapatid na Apple, good morning. Good morning, All brother. right. Sisimula na po tayo mga kapatid sa ating broadcast today. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin itong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating utak, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Ngayon ay araw ng Martes sa buwan ng Disyembre 2024. At sa oras po na ito, makasama natin si Sister Apple para pangunahan tayo sa pananalangin at sa pagbanggit ng Saint for today. Magandang umaga, kapatid na Apple. Magandang umaga po at magandang umaga din sa ating mga live viewers. Sisimulan na po natin ating programa sa panalangin. Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Let us all profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not Begotten, made, not made, consubstantial with the consubstantial with the Father. Father. Through Through him him all all things things were made. are made. For us men As and for men our and for our salvation salvation. came down from heaven, Heaven and by the and the Holy Holy Spirit. Spirit was incarnate of the Virgin Mary, Mhm. and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Holy, Catholic, and Catholic, Apostolic Church. Apostolic Church. I I confess confess one one baptism baptism for the forgiveness of sins, and I and look look forward forward to the to the resurrection of the resurrection of dead the dead and the and the life life of of the the world world to to come. come. Amen. Amen. Let us now proceed for the saint of the day. In our liturgy, we don't have any saints celebrated, but according to Vatican News, today, the 24th of December, we have Saint Tarsila, Mhm. Roman Virgin, and aunt of Saint Gregory the Great. Saint Tarsila, a Roman nun and paternal aunt of Pope Saint Gregory the First the Great, Mhm. who reigned from 590 to 604. Saint Tarsila was praised by her nephew for her faith and charity. She dedicated her life to prayer and to assist others in difficulty. Let us offer one Hail Mary for the intentions of everyone, those who are watching with us, and for all those who need prayer.
Hail Mary, full Mary, of full of grace, the grace, Lord is the with Lord you. is with you. Blessed art thou Blessed you amongst among the women, women, and blessed is the fruit fruit of thy of thy womb, womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of Mother God, of God, pray for pray us for us sinners, sinners, now and now at the hour and of the our hour of our death. death. Amen. Amen. Saint Ursula, pray for us. In the name of the Father, and Of of the the Son, Son, and of the and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Meron kayong announcement, kapatid, sa inyong parokya or anything? Sa aming parokya dito sa Immaculate Conception Parish, Mm. Bakyas, Mansilingan, meron po tayong mass today, mamaya pong gabi, Mm. para sa bihilya ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Mm. At bukas po, meron din po tayong mass as an obligatory. We are obliged to attend the mass tomorrow, 8 a.m. po ang mass natin para sa Pasko, araw ng 25th of December. So, yun lamang po, kapatid. Gusto ko lang batiin ang ating mga kapatid na patuloy na nagdadasal sa atin. Ang ating mga kapatid sa Latin Rosary Missionaries. Mm. Ganon din po ang mga kapatid natin sa Order of the Agustinian Discalced. Ito Mm. po ay third order ng mga Agustino. Mm. Magandang umaga sa inyo at nawa po ay patuloy tayong patubayan ng ating Panginoon. Maraming salamat at Merry Christmas! Merry Christmas, Kuya! Oo. Sige, maraming salamat, kapatid na Apple. Si kapatid na Apple po ay makasama natin ng regular sa ating daily broadcast from Monday to Friday. Siya po yung nag-lead sa atin sa pananalangin at kinukwento niya sa atin kung yung nakatokang santo sa isang araw. Opo. Maraming salamat, kapatid na Apple, regards sa iyong pamilya. Salamat for joining. Pagbati kay Brian Panganiban, Sir, magandang umaga po at sa buong pamilya. God bless kay John Paul Ruby, ganoon din kay Raydan Garcia. Maraming salamat for joining sa buong pamilya sa inyong parish priest. Kay Kuya Chubby Martin Uy, at sa, maraming salamat. At shout out daw kay Father Agit Hinayan. Opo, maraming salamat. Merry Christmas sa lahat, sabi ni Kuya Chubby Martin Uy. Oo. Father Agot Hinayan. Yan, sabi ni Kuya Chubby Martin Uy. Ganun din kay Kuya Boots. Magandang umaga, Kuya. God bless sa buong pamilya. Alright, greetings muna tayo. Binabati ko yung aking mother dyan sa bahagi ng Rizal, si Mama Elsie, ang retired secondary teacher. Magandang umaga, Ma, kay Eloisa, uh, kay Fred Alcalixtro, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew. Magandang umaga, Tol. Darling May Peñaflor Sibonga, magandang umaga po. At maraming salamat for sharing sa ating video, kapatid. Salamat po. Binabati ko rin si Roxy Esme, ang kanilang mga anak. Magandang umaga. Si Julie, si Ronly andyan sa bahagi ng Pangasinan. Sila Ate Lydia, magandang umaga po. Galing po ng Estados Unidos. Magandang umaga, ate. Ganon din kay Buboy, Sheila, sa kanilang mga anak. Magandang umaga po sa inyo. God bless. Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga, Bishop. Father Dominic Diramas at sa mga kapariang kasama nila dyan. Sister Mercy sa Pauline Media. Magandang umaga po sa lahat ng staff. Magandang umaga. Si Reverend Father Hubert Habeliana ng Saint Therese of the Child Jesus, Quasay Paris po, dyan sa Barangay 35. Magandang umaga, Pad, sa buong leaders po ninyo dyan sa iglesia, dyan po sa parish. Sinke Shohoku, magandang umaga po. Sabi niya, good morning, Brad. The Merry Christmas to all, to us all Catholics. Okay, maraming salamat, Bro Sinke. Ganoon din kay Reverend Father Brendan Ray Gamalang, spiritual advisor po ng Catholic Faith Defender sa Diocese. Magandang umaga, Pads. Sa buong tropa ng Catholic Faith Defender sa Bacolod, ang
buong tropa, si Doc Ray Entilla, magandang umaga Doc, sa buong pamilya, si Christian Paul Gailan, ang aming presidente, si Harvey Anki ang vice president, George Skiles ang secretary, JB Akma ang treasurer, ganoon din kay Alye Lagtapon, Manila, magandang umaga po. Binabati rin natin ang CFD dyan sa Granada, ang presidente na si Bro Herald Deloso, magandang umaga po, God bless sa buong pamilya. Kay Pipito Barbon, Jem Esenciales, kay Rex, at sa kanyang kapatid, nakalimutan ko. Edison De Mihilio, magandang umaga po. Maraming salamat for joining. Magandang umaga rin kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto at sa lahat ng mga kasama. Siyempre kay Bro Noe Dora, ang kauna-unahang pastor na naging bahagi ng Catholic Church. 18 taon na po siyang Katoliko. Mula nang siya ay magpasyang iwan ang kanyang pagpapastor. Bro Noe Dora, itry natin siya mamaya bago mag-close yung ating broadcast na kumustahin natin siya kung nasaan siya. Si Bro Noe Dora, hopefully maalala niya. Napaka-busy kasi niyan ni Bro Noe Dora. Maraming salamat. Sabi ni Singke, morning primo, Merry Christmas sa tanan nga Demihilio. Ayan. Alright. Sino pa ba yung babatiin natin? Ito. Ang binalbagan servants of the Divine Mercy po. Magandang umaga sa lahat ng tropa. Si Bro Pabs Gonzales, Jan Englis, ang grupong All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga po sa grupong binalbagan Servants of the Divine Mercy at sa All for Jesus Life Ministry. Ganon din sa PESMA Plus, magandang umaga po sa inyo sa lugar ng Israel. God bless. Salamat for watching and for praying for us. Salamat po sa PESMA Plus. At ganon din sa Latin Rosaries Missionaries sa inyong patuloy na pananalangin po. Maraming salamat. Binabati ko rin yung aking parish priest dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, si Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. Sa ating mga seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent Casiano. Yam Montejo, magandang umaga po. Merry Christmas daw, sabi ni Yam T. Montejo. God bless. Ganon din Sister Malu ng Pastoral Council at si Bro Bernardo Apoyon and Company. Oo. Batiin ko lang ang mga sharers natin bago tayo dumako sa Word. Salamat sa mga nagsishare ng ating video sa babaeng Katoliko. Magandang umaga po. God bless. Kay Joseph Sinimi, hindi ko alam kung tama yung banggit ko ng kanyang surname. Mula po sa Alcantara, Cebu, kay Ems Aspe Sagales ng Cavite City, Rick De Llosa Garsuta, dyan sa Malapatan. Salamat for sharing. Ganon din, shoutout kay Father Rapi and Father Ludi ng St. Francis Xavier Parish, Malapatan. Ganon din kay Darling May Peñaflor Sibonga, salamat for sharing yung ating video. Corazon Gagui sa ng Davao City, salamat. Kay Joseph Anyabieza, Buenaventura, Bohol, salamat po for sharing yung ating videos. Kay Ariel Verhis, magandang umaga. Salamat for sharing yung ating videos. Kay Meg Lubrido, Lomongo, Curapao, Heson, salamat. Jessica Arcay Torrente, Luciano Torrente, maraming salamat for sharing yung ating videos. Philip Cesar Herrera, shout out mula sa Tansa, Cavite at sa inyong parish priest. God bless po, Philip Cesar Herrera. Akala ko yung Philip Cesar ng Crispa Inabot natin kasi yan tayo'y Toyota kasi noong mga panahon na yan. Timbal Oni Bahian, salamat for sharing yung ating video. Kay Sabior H. Gabriel, maraming salamat. Kay Enteng Narem, sa Catholic Faith Defender, salamat po. Kay Resty Balyos Carolino,
kay Oliver Catol, Getaruelias, dyan sa Punta Princesa, Cebu City, salamat. At sa Our Lady of Fatima. Pagbati rin sa mga overseas nating nakikinig kay Sosimo Inojo Jr. mula sa Ireland, pero sa Pilipinas, taga Zamboanga del Sur. God bless Sosimo Inojo Jr. mula dyan sa Ireland. Kay Angel Amoma sa Japan, salamat po for watching. Kay Bro Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA. Maraming salamat po sa buong pamilya sa inyong parish priest. Kay Elenita Bilyete dyan sa Thessaloniki sa Greece, salamat for watching po. Kay Rosa Tadeo sa Hong Kong. Roberto Galang ng Rome, Italy, maraming salamat. At kay Bro Ta Arnel Jawod Segosyo mula sa Malaysia. Etong mga narinig yung pangalan mga kapatid ay kasama natin to sa gagawin nating bagong GC sa mga overseas natin mga kapatid na mga Katoliko na nakikinig sa ating broadcast na Kabrad. Okay, maraming salamat. Batiin ko pa yung iba kasi medyo marami-rami ho ito, yung ating regular listeners. Kay Elizabeth Malinaw Tapia, good morning, God bless sa buong pamilya. Kay Edwin Digomio, maraming salamat po. Kay Laida Huntilla sa Diocese ng Tagum City, Lectors Ministry, Christ the King Cathedral. Maraming salamat po. Kay Soto Victor Mambura, Montalban Rizal, salamat for watching. Melinda Paklipan Cornelia mula dyan sa Davao de Oro. Louie Ryan Pascal o Pascual sa Nueva Ecija. God bless. Gideon Rabalos, salamat po. Kay Remonil Rame Catalonia, okay. Catalonia, maganda umaga po. Bernie Rivas sa Jensan, God bless. Kay Hart Rodriguez Emilia, maraming salamat for watching sa atin. Orlando Fabrique, God bless. PSL Daniel TV, kay Edita Hubo, Sister, salamat po. Kay Lourdes Morales Olivar, Moises Padilla, Celso Lasona Malasarte, Edita Ang, maraming salamat. JM Gallardo, bro, salamat for watching sa buong pamilya, God bless. Kay Renz Libongkogon, God bless. Eduardo Ondo Bating, Leo Duluhan Orga, kay Aika Ekat mula dyan sa Hilongos, Leyte. Kay Dulia Paguntalan, Iloilo City, God bless. Nabanggit ko na to kanina, si Sinki Shohuko, taga Negros daw siya. Okay, yan ang ating first part. Babatiin natin uli mamaya sa pagtatapos ng ating broadcast yung iba. Dadako na po tayo sa ating word, mga kapatid. Tayo po ay nasa Luke chapter 1, verse 67 hanggang 80. Maganda po ito. Patungkol po ito kay Zechariah na tatay ni John the Baptist. Sa wikang banyaga, ito po ang sabi, John's father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and he spoke God's message. At ito yung mga binanggit ni Zechariah po. Isa po itong pare, si Zechariah. Apo. Let us praise the Lord, the God of Israel. He has come to the help of His people and has set them free. He has provided for us a mighty Savior, a descendant of His servant David. He promised through His holy prophets long ago that He would save us from our enemies, from the power of all those who hate us. Bro Christian Paul Gailan, presidente ng CFD Diocese ng Bacolod, magandang umaga sa iyo at sa buong pamilya, sa iyong parish priest. He said he would show mercy to our ancestors and remember his sacred covenant. With a solemn oath to our ancestor Abraham, he promised to rescue us from our enemies and allow us to serve him without fear, so that we might be holy and righteous before him all the days of our life. You, my child, ito na referring kay John the Baptist, will be called a prophet of the Most High God. You will go ahead of the Lord to prepare his road for him,
to tell his people that they will be saved by having their sins forgiven. Ray Montano Arabaca mula dyan sa Marawi City. Merry Christmas everyone. Ang sabi ni Ray Montano Arabaca. God bless sa buong pamilya bro, sa iyong parish priest. Ganon din kay Bernie Rivas. Bro, morning mula sa Jensen. God bless mga kapatid. At ang sabi po sa talatang 77 or 77, to tell his people that they will be saved by having their sins forgiven. Our God is merciful and tender. He will cause the bright dawn of salvation to rise on us and to shine from heaven and all of those who live in the dark shadow of death, to guide our steps into the path of peace. And then the child grew and developed in body and spirit. He lived in the desert until the day when he appeared publicly to the people of Israel. Mga kapatid, naalala nyo yung ating pinag-usapan, ang ating Mama Mary nung nakalipas na isang araw. Napag-usapan din natin si Elizabeth kahapon, yung ating pinag-usapan. Na magpinsan yan, si Mama Mary, okay? Yung nanay ni Jesus and the Mother of God, okay? Mama Mary saka si Elizabeth magpinsan. Si Jesus na isinilang ni Mama Mary saka si John the Baptist magpinsan po yan. Nauna lang na isinilang itong si John the Baptist. Si Zechariah ho ay tatay ni John the Baptist, mga kapatid. Ang sabi ho rito ni Lucas na siyang writer ho nitong Luke, ang bunga niya rito sa 67, John's father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit. Mga kapatid, ang pinakasentro natin ngayon, si Zechariah. Sino ba siya? Ano ba naging papel nito sa Biblia? Siya po ay pare. Naglilingkod po siya, taong simbahan po ito, si Zechariah. Ibig sabihin, malapit po siya sa Diyos. Alam niya ang law. Imagine niyo yung pare sa panahon natin, napaka-busy ho yung mga pare. Lalo na sa season natin. We celebrate yung Advent, yung preparation sa pagdating ng ating Panginoon. At mamaya nga pong gabi, baka makalimutan niyo yung ating special broadcast, alas 11 ng gabi mamaya, bago tayo mag-Noche Buena, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng special broadcast kay Brad Calix mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ha. Baka makalimutan ho ninyo, samahan niyo ako. Importante ito. Pagka pari ka, nakasentro ka sa Diyos, marami kang ginagawa spiritual. Yun ang focus ng pare. At isang pribilehiyo para kay John the Baptist na nasa right. Sabihin, pag nasa right ka, hindi bawal uminom ng alak, etc. Talaga nakafocus lang sa Diyos. Etong si John the Baptist. Pero yung kanyang tatay ay magandang modelo ho ito. Louis Cao, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya at sa inyong parish priest. God bless Louis Cao. Importante rin yung role ni Zechariah. Imagine mo kung wala si Zechariah, di ba? Hindi kompleto ang kwento. Bagamat alam natin na itong si Zechariah, pareho siya. May mga kakulangan din siya habang siya naglilingkod sa Panginoon. Pero ang ating paniniwala sa ating kaparian bilang mga Katoliko, mga ordinaryong taong nagkakamali rin. That's why ang mga pari natin, lumalapit ho sila sa kapwa pari nila, nagkakaroon din sila nagko-confess din ho sila ng kanilang kasalanan. May confessor po sila na tinatawag. Isang mapapagkatiwalaan na pare na seasoned na priest sa Pilipinas o sa Negros na pwedeng lapitan sa mga pagkakataon na ganyan na ihinga sa kanya yung kanyang kasalanan. Normal na tao si Zechariah. Ang kanyang focus ay ang paglilingkod sa Diyos, taong simbahan, itong si Zechariah. May idea ba si John the Baptist na yung kanyang tatay, taong simbahan? Later on na lang. Pero nung siya
ay ipinagbubuntis ni Elizabeth, etong si John the Baptist, wala ho siyang idea. Pero it was a privilege na kung meron kang ika nga magantong klase, may kakilala ka, kaibigan na pare. Alam po ninyo, no ako'y pastor pa, marami ho akong kaibigan pare sa Maynila. At may grupo ho kami doon sa Maynila na naglalaro ho kami ng basketball. Mga pastor kontra sa mga pare. Akala nga ho namin ng pare, hindi ho nagsasalita ng hindi maganda eh. May mga pare din ho pala na kapag kumakapos yung kanilang shoot, nagsasalita din ng hindi maganda. Sabi ko, mga normal din pala to. Akala ko, mimisahan kami bago magsimula yung aming basketball noong mga panahong nandun pa ako sa Maynila. Ang sabi rito, Zechariah was filled with the Holy Spirit. Mga kapatid, ano ang papel ng Banal na Espiritu sa atin bilang mga Katoliko? Pastor Arthur Damaso Ismalia, magandang umaga, Pastor, sa buong pamilya at sa inyong iglesia lokal. Kay Pads Joe Karl Marx, DCP, magandang umaga, Father. Salamat po for joining sa ating broadcast. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church, meron pong joint mission ang God the Son, si Jesus, at ang Banal na Espiritu. At ang sabi po ron sa paragraph 689, dito po sa may pinaka-heading na the joint mission of the Son and the Spirit, the one whom the Father has sent into our hearts, the Spirit of His Son, is truly God. Ang paniwala natin bilang mga Katoliko, ang turo ng simbahang Katolika, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Naniniwala ho tayo, iisa lang ang Diyos, pero merong tatlong persona. Bagamat isa ang Diyos, distinct ang pagkapersona ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi po tayo naniniwala na ang God the Father ay siya ring God the Son. At ang God the Son ay siya rin po yung God the Holy Spirit. Oneness po yun. May turo na si Jesus Christ, siya yung God the Father, siya po yung God the Son. Sa grupo naman ni Kibuloy, iba naman ang turo Si Jesus ang God the Son, ang God the Father si Jesus, at si Kibuloy yung appointed Son. Wala hong ganyang turo sa simbahang Katoliko. Tayo po ay naniniwala ayon sa turo ng simbahan na magkakaiba ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero huwag kayong mamamali, hindi ho tatlo ang Diyos natin. Iisa ang Diyos pero tatlo ang persona at magkakaiba ho sila. Iba ang God the Father, iba ang role ng God the Son, si Jesus, at iba ang God the Holy Spirit. Yan po yung ating pinaniniwalaan. At ang sabi pa ng ating Catechism of the Catholic Church, consubstantial with the Father and the Son. The Spirit is inseparable from them. Hindi pwedeng ihiwalay ang Banal na Espiritu sa God the Father and God the Son. Isa pa, naniniwala tayo sa doktrina ng Trinity. Elizabeth Bacnat, maraming salamat to for joining sa ating broadcast. Ganoon din kay Carlos Ilustrisimo. Maraming salamat for joining. Naniniwala tayo sa turo na Trinity. Doon tayo pumareha sa mga kaibigan nating Protestante at Evangelical. At kaya lang, minsan, namamali nga lang ho yung mga kaibigan nating Protestante minsan kasi nga na we were accused sa Katoliko na hindi Trinitarian. Kulang lang siguro sa research, kaya ganon. Pero mga kaibigan ho natin yan sila. Naniniwala ho tayo na may mga elements of truth dyan sa Protestante at mga Evangelical na kung saan po tayo galing. Inseparable ho ang Banal na Espiritu
sa God the Father and God the Son. J.M. Flores, maraming salamat for joining sa ating broadcast. In both the inner life of the Trinity and His gift of love for the world. Iba ho yung role ng Holy Spirit sa buhay ng individual. Nung tayo po ay nabinyagan, tinanggap natin ang Banal na Espiritu. Mas pinagtibay pa yung Banal na Espiritu na yan nung tayo po ay na-confirm ng bishop, di ho ba? Yung mga gifts ng Holy Spirit doon sa confirmation, doon ho yun baga ibinuhos ng Diyos sa atin. At tinuturuan tayo, pagka tayo nako-confirm ng bishop, na maipaglaban natin yung pananampalataya. Na simula sa araw na yon ay tatayo tayo, titindig tayo bilang sundalo ng ating Panginoon. At ipaglalaban natin ang ating pananampalataya laban doon sa mga posibleng umusig sa atin. At magtanong tungkol sa ating pag-asa. Importante ho itong paggalaw ng Banal na Espiritu, yung gift of love. At sa pagpapatuloy dun sa paragraph 689 ng Catechism, sabi pa ho, in adoring the Holy Trinity. Kaya nga ho, hindi nyo pwedeng tanggalin itong Trinity na to sa katuruan ng ating simbahan. Hindi pwedeng, lahat po ng doktrina ng simbahang Katoliko, dyan po lahat nagsimula sa Trinity. I mean, hindi man natin ma-explain yan ng detalyado at klarong-klaro sapagkat wala namang makapag-explain sapagkat sabi nga po yung nagtuturo sa amin sa catechism dyan sa Sacred Heart. Ang sabi po ng isang pare, mystery nga sabi nga ni Father De Ramas, mystery gani. Hindi natin talagang lubos na mauunawaan ang konsepto o ang turo ng Trinity kasi mystery nga ho. Pero we accept it by faith at tayo po ay naniniwala ho dyan. Mga kapatid, life-giving, consubstantial, and indivisible. The church faith also professes the distinction of persons when the Father sends His Word. Ipinadala ng Diyos Ama ang Word. Sino yung Word? Si Jesus Christ. He always sends His breath. Kaya nga ho, dito nagkagulo yung Orthodox Saan ba galing ang Banal na Espiritu? May naniniwala na ang Banal na Espiritu galing sa Diyos Ama at naniniwala naman na yung isa, yung kabila, ay galing sa Panginoong Hesus. Which is which? Pero may binabanggit ang Biblia na ang Banal na Espiritu ay isinugo ng God the Son ni Jesus Christ. Now, in their joint mission, yung kanilang magkasamang misyon, the Son and the Holy Spirit are distinct. Ang Diyos Anak na si Jesus, na pinaniniwalaan natin na divine person, si Jesus Christ, and the Holy Spirit are distinct. Ibig sabihin ng distinct, magkaiba, but inseparable. Magkaiba ang God the Son, si Jesus, at ang Banal na Espiritu, magkaiba sila, distinct, subalit hindi pwedeng papaghiwalayin. Inseparable. Now, to be sure, it is Christ who is seen, the visible image of the invisible God. But, ang sabi ng Catechism, it is the Spirit who reveals Him. Ang trabaho ng Banal na Espiritu ay ihayag ang Word, si Jesus Christ. Ricky Catalunya, maganda umaga po. Maraming salamat for joining. Sabi niya good morning bro, welcome to the true church that founded by our Lord Jesus Christ. Salamat and God bless. Maraming salamat bro Ricky Catalunya. Pakibanggit din ho ninyo doon sa mga nagko-comment saan kayong lugar para ma-monitor tayo ni Brad Calix at pangalan po ng inyong parish priest para ma-shoutout ho natin ng maayos. Mga kapatid, etong nangyari kay Zechariah was filled with the Holy Spirit.
siya ay napuspos, filled with the Holy Spirit. At nung siya ay napuspos, ito yung kanyang binanggit. Ano kanyang binanggit? Salita ho ng Diyos. Ang sabi niya, let us praise the Lord, the God of Israel. He has come to the help of His people and has set them free. Mga kapatid, sino mo itong tinutukoy ni Zechariah sa verse 68 na the Lord, na sinasabi niya na Diyos ng Israel. He has provided for us a mighty Savior. Na kukunin mo yung context ng verse 69, yung the Lord na binabanggit dyan ay tumutukoy kay Yahweh. Na hindi nga ho binabanggit yan ng mga Hudyo yung salitang Yahweh. Instead, gumagamit sila ng pamalit na salita na Adonai. Yan po ang Diyos ng lumang tipan, the God of Israel. At ang sabi ni Zechariah, He has come to the help of His people and has set them free. Nag-provide ang God the Father ng isang Savior na tinatawag dito na Mighty Savior. I'm reading from Good News Translation. A descendant of His servant David. Naalala nyo, di ba, na-trace natin na si Jesus Christ ay nasa linyada ni Abraham saka ni David. Napaka-importante kasi yun na matrace talaga yung ninuno, yung pinanggalingan ni Jesus Christ. Yung kanyang pagiging legit. Nasa linyada ho siya ni Abraham at ni David. 14 na henerasyon. Opo. He promised through His holy prophets long ago that He would save us from our enemies, from the power of all those who hate us. He said He would show mercy to our ancestors. Dito pinapaliwanag ni Zechariah kung anong klaseng Diyos meron ng Israel. Mapagpalayang Diyos. Provider na Diyos, si Yahweh. Magpo-provide ng Savior in the person of the Lord Jesus Christ na isinilang na ating mahal at inang Birheng Maria. At magliligtas po dun sa kalaban. Rene Boy Kalimpong, magandang umaga po. Merry Christmas, Brad. Watching from Banay-Banay, Davao Oriental. At yung kanyang parish priest na si Father Edito Banyo. Shoutout po sa inyo mga kapatid, Kalimpong family at kay Father Edito Banyo. Elizabeth Baklat, maganda umaga po. At ang sabi pa ho dito, He said He would show mercy to our ancestors. Nangyari ho ba ito? Na yung mga ancestors, sila Abraham, Isaac, Jacob, naranasan ho ba nila yung kabutihan? At ni Moses, naranasan ba nila yung kabutihan ni Yahweh? Yes. At ang sabi dyan, and remember His sacred covenant. Alam mo, nakipag-covenant ang Diyos At hindi ho pwedeng baliin ng Diyos yung covenant niya sa tao. Merong Adamic covenant, may Noahic covenant, may Abrahamic covenant, may Mosaic covenant. Kaya ho yung salitang covenant in the Old Testament ay bagamat malaking salita ho yan, big term ho yan, pero ang nag-initiate ng covenant ay ang Diyos. At kung ano yung promises na nasa loob ng covenant ay hindi pwedeng baliin mismo ng Diyos na siyang gumawa at nag-initiate ng covenant. It will come to pass. Pau Cristo, magandang umaga po. Salamat for joining sa atin. With the solemn oath to our ancestor Abram, verse 73, He promised to rescue us from our enemies. Sino po ba itong enemies na binabanggit ni Zechariah? Ito ay propesiya, mga kapatid. Yung mga nakalibot na nation sa Israel. Diba? Kinakonquer yan sila, the Amalekites, the Jebusites. Marami ho yan Yung mga pagano na nasyon. Kaya nga sinasabi ho sa isa sa 10 utos, diba? Huwag
kayong sasamba at magkakaroon ng ibang Diyos. Hindi ho yan tumutukoy sa mga ribulto na meron po ang simbahang Katoliko. Ang Diyos-Diyosan na binabanggit doon sa Exodus chapter 20 ay yung mga Diyos ng Assyrian. Yung mga Diyos-Diyos ng buwan at araw. Yun ho. Hindi na ho naman yan ang sinasamba ng Katoliko eh. May mga images ho tayo, may mga santo tayo sa loob ng simbahan, but we do not worship them. We just venerate them. Nire-respeto ho natin sila. And we are asking for their help sa ating panalangin. Wala naman hong iniwan niya sa mga protestante at mga evangelical na sinasabi natin, oy kapatid, pag-pray nyo nga kami ha, may mga pinagdadaanan kami. Oh, ganon din ho sa atin, sa mga Katoliko na asking for their help, di ba? Di ba sinasabi natin, Mama Mary, please pray for us. Yun po eh. Yun po yung talagang malaking tulong ng mga santo. At yung mga santo natin, hindi ho patay, buhay po. Nasa langit po, buhay, nag-i-intercede ho, nananalangin ho para sa atin. At tayo po pagka nananalangin doon sa mga kapatid natin, kamag-anak na sa purgatorio, mahalaga po ang role ng kanilang pananalangin din ho kasama natin, di ba? Bagamat nakakagimbal na doktrina yan sa mga kaibigan nating protestante at mga evangelical na usaping purgatorio, sapagkat katulad ko ho dati, hindi ho ako naniniwala dyan. Isang imbentong doktrina lang ho ng Katoliko yan nung ako'y pastor pa. Pero unti-unti ho nating naiintindihan ang turo ng Katoliko at niyayakap ho natin yan. At ipinagmamalaki at sinasabi, ikinukwento sa mga kaibigan nating Katoliko na katulad mo kaibigan. Luciano Torrente, maraming salamat from Leyte sa kanyang parish priest na sa St. John Paul II, si Father Margarito Soco at saka si Father Rolando Maglinis Jr. Maraming salamat po, Luciano Torrente, ganoon din kay Judifel Laurente Argoncillo. Maayong buntag, bro. Merry Christmas. Ganon din po sa inyo. Mga kapatid, importante ho itong pinag-uusapan natin dito. So that we might be holy and righteous before Him all the days of our life. Bagamat sa bandang, dito binanggit din ito, importante rin ito patungkol kay John the Baptist na kanyang anak. Na pinrapisay niya, part ng prophecy ng kanyang tatay na si Karaya. Na ang sabi po dyan, you my child, verse 76. Joseph Anya Bieza. Magandang umaga, brother pastor, all ang tunay na pastor na sa simbahan na Katoliko na ginawa ni Jesus Christ. Okay. Timbal Oni Bahian, magandang umaga po. God bless. Ang sabi niya sa kanyang anak, yung prophesy niya, Jojet Pilapil Magallanes. Salamat kapatid. Ang sabi rito, you my child. Mga kapatid, pinaprophesy niya ito ha. Binabanggit niya ito ahead of time patungkol sa kanyang magiging anak. Sabi dyan, will be called a prophet of the Most High God. Now, referring ito kay John the Baptist na anak ni Zechariah at ni Elizabeth. Ang sabi ni Zechariah, you will be called a prophet. Ano ho ba yung prophet? Nagsasalita sila, ang kanilang salita direkta galing sa Diyos at sila ay spokesman ng Diyos sa tao. Sila yung namamagitan, ang propeta in the Old Testament. May direktang mensahe galing sa Diyos at yung direktang natanggap nila sa Diyos na mensahe, sinasabi ho nila yon ng direkta sa Israel. Yun po yung trabaho ng propeta. You will go ahead of the Lord to prepare His road for Him. Kaya nga ho, forerunner. Si John the Baptist was called a forerunner. Siya po yung maunang isisilang, ilang buwan lang ho yung pagitan nung magpinsan na ito. Pero yung magiging role ni John the Baptist, ihanda po yung daan para kay Jesus Christ. Now to tell His people that they will be saved. Sino po itong
people na binabanggit, ang mga Hudyo in particular, na merong magiging pag-asa by having their sins forgiven. Di ba ang naging role nga ni John the Baptist? Meron na kasi nag-i-exist na religion ng panahon na yon ay Judaism, para mapakita ng mga Hudyo na ito na sila ay sincere sa mensaheng narinig nila mula kay John the Baptist na forerunner, kinakailangan silang bautismohan ni Juan sa Jordan River. Ang bautismo ay nangangahulugan ng pagtalikod sa relihiyong Judaism at pagyakap doon sa bagong mensahe na inilatag ni John the Baptist, na pinopoint na ang laman ng kanyang mensahe ay patungkol kay Jesus Christ, na siyang magtutuloy ng misyon. May pagpapatawad na po sa kasalanan. Binabanggit niya pa, our God is merciful and tender. He will cause the bright dawn of salvation to rise on us. Mga kapatid, ang kaligtasan sa simbahang Katolika ay kakaiba kumpara sa mga kaibigan natin Protestante at Evangelical. Ang turo po sa Protestante para maligtas ay kinakailangan tumanggap kay Kristo, tanggapin sa puso, tanggapin si Jesus Christ, mananalangin. Ginawa ko rin ho ito na ako'y pastor pa eh. Pag may kausap akong Katoliko, ang sabi ko sa kanya, sige, kung gusto mong maligtas, sumabay ka sa panalangin. At kung anong sasabihin ko, sabihin mo rin. Angkinin mo na parang sa'yo yun. Yun yung binabanggit namin. George Talming, magandang umaga. Salamat for joining. Babaeng Katoliko. Oo, maraming salamat. Yun po yung tinuturo namin. Ang kaligtasan sa Protestante at sa mga Evangelical. Tanggapin daw si Kristo sa puso. Ang tanong, nasaan sa Biblia ang letra por letra na tanggapin mo si Kristo sa puso at maliligtas ka? Wala tayong mabasa niyan. Wala tayong letra por letra. Pero ang kaligtasan po sa Katoliko, tatlo po yung ating paliwanag sa salvation eh, di ba? Sa simbahang Katoliko. We have been saved dahil sa ginawa ng Lord sa krus. He died for us as sinners. Naligtas na tayo. Past tense. We have been saved. Pero yung pangalawang tense ng salvation, we are being saved. Iba ho yun. Yung isa tapos na eh. Past tense na ho yun. Done deal na yun. Ginawa ni Jesus Christ for all of us. Done deal. Etong we are being saved sa kasalukuyan. Ano ginagawa natin? Tayo ay nagsusumikap, tayo ay gumagawa ng mabuti. Pinapakita natin to, we have to persevere. Yun po yung idea na we are being saved. Meron tayong participation dun sa kaligtasan. We have to persevere. Magpipersevere tayo sa unahan, sa kalagitnaan ng journey natin, at sa dulo. Diba sabi ng Bible? Kung sino yung magpipersevere sa dulo, maliligtas. We are being saved. We have been saved, ang unang tense. Pangalawa, we are being saved. Kaya nga ho, hindi ho ibig sabihin na binyagan, sa langit na ho ang punta. Hindi ho ibig sabihin na confirm ng bishop, sa langit ho ang diretso. Hindi ho. Kailangan i-prove mo yan sa lupa na matino po tayong Katoliko. Na hindi po tayo nabubuhay sa mortal sin. Di ho ba? Kaya nga ho, importante sa atin yung turo na nasa state of grace tayo. Meaning, yung buhay natin ay maayos. Hindi tayo nabubuhay sa mortal sin. Alam naman natin kung anong mortal sin. Ano yung venial sin. Alam natin ang difference ng dalawa na yan. Pero ang maganda rito, bagamat hindi tayo parehas ng turo sa Protestante at mga Evangelical, kasi pinaniniwalaan po namin eh, one save, always save eh. Maski na anong mangyari at magkasalanang gagawin mo, ligtas ka at sa langit ka pupunta. Yun po yung turo namin. At yan po ang turo basically ng mga Protestante at Evangelical. Especially o mga Baptist, one save, save forever. Always save, yung OSAS na tinatawag.
Sid Maglasa, magandang umaga. Orlando Fabrique, mula sa Taguig, maraming salamat. Kay Jessica Arcay Torrente, mula sa Leyte, God bless. Pero sa Katoliko, wala tayong ganong idea. Kaya nga, di ba, tatlo tenses ng salvation natin eh. We have been saved. Tapos na. Ginawa ni Jesus na lansang siya doon sa krus, di ba? And we are being saved sa kasalukuyan. That's why mahalaga sa atin yung paggawa ng mabuti, nag-exert tayo ng effort, we go to mass, di ba? We do good works to others. Tayo ay hindi nabubuhay sa mortal sin, yung ating confession sa pare, ginagawa po natin yan. At ang pangatlong tense ng salvation natin, we will be saved. Ito, personal ko lang naman ito, ano. Hindi ko alam kung anong tayo ng mga pari natin dito at mga bishop. Mas maraming pupunta. Ako personally na lang, no. Sa akin na lang to. Ayoko naman damay pa ng iba. Si Brad Calix, pag namatay ako, okay, hindi po ako sa langit didiretso. Baka nabibigla ho kayo. Bakit naman, Brad Calix, na hindi ka sa langit didiretso? Una, kilala ko sarili ko. Wala man akong mortal sin, pero yung venial sin marami. Di ba? Oh. Ate Conce Peroy, makasama ko dati ito sa isang church sa Bacolod. Maraming salamat ate at regards nyo kay Ate Ning at sa ating leadership yan. Mapalad ka na kung dediretso ka pagkamatay mo sa purgatorio. Alam mo yung sinasabi ko na to, shocking to sa mga kaibigan kong pastor. Shocking ito. Kasi hindi ko naman binabanggit ito eh. Hindi naman yan ang tinuturo ni Brad Calix for the past 37 years ng pagtuturo natin ng salita ng Diyos. Wala hong ganyan. Mapalad ka na kung mapunta ka sa purgatorio. Bakit ano ba yung pinaniniwalaan natin, Katoliko, sa purgatorio? Doon mapupunta ang kaluluwa na hindi malinis. Ano ba ang purpose ng purgatorio? Nililinis po tayo doon. Mapalad ka kung mapupunta ka ng purgatorio kasi lilinisin ka doon. Pangalawa, temporary ka lang doon. Bakit temporary? Kasi papunta ka ng langit eh. You are bound to heaven after ng purging. Pag nilinis ka na, kasi wala namang pwede pumunta sa langit ng marumi. Hindi ho ba? Maylin Balmoria Lagria. Salamat po for joining ha. Sabi niya, tama po, halos every month po ako nagko-confess dahil sa ako ay makasalanan. Salamat Maylin for sa iyong pagiging open. Mapalad ka na kung sa purgatorio ka mapunta. Kasi at least nag-aantay ka na papunta ka sa langit later on. Hindi lang natin alam kung kailan ka o tayo pupunta sa langit, pero may katiyakan ka na papunta ka sa langit. Bakit? Nililinis ka doon eh. Paglilinis, yun ay lugar na pinupuntahan ng kaluluwa na nililinis tayo bago tayo dumiretso sa langit. Pero masaya ka na dapat dyan. Bagamat kasi church yun nandun eh. Suffering church yung nandun sa purgatory. Now, itong pinagsasabi ko dito, foreign ito sa mga kaibigan kong pastor. Wala silang masyadong idea rito. Hindi nila natututukan to. Hindi nila ito tinuturo sa Sunday school, yung sinasabi ni Brad Calix. Ito yung doktrina natin. Biruin mo, hindi ka man rumekta sa langit pag namatay ka, at least yung pag-asa mo nandun na. Bakit? Bagamat nag-i-struggle ka ng nasa lupa kasi makasalanan tayo, nagkakamali tayo, mai-involve ka sa mortal sin. That's why yung confession sa pare, napaka-importante. Ang nagbibigay ng absolution yung pare. Kaya importante yung regular na paglapit natin sa pare. At bawal po sa pare sabihin yung sinasabi sa kanya nung mga Katoliko na nagko-confess sa kanya. Bawal po yun. I-chismis ng pare yung kinuwento mo sa kanya. Hindi ho pwedeng ikwento yun sa ibang pare. Ang pagkakaalam ko, mapupunta sila sa impyerno kapag ginawa nila yan. Kaya
Sikreto ho yun. Ano mang bagay na masabi mo sa pare. Of course, dapat, kung sincere tayo sa confession, bagamat ibang topic naman yung confession na yan, kung sincere tayo dyan, hindi tayo paulit-ulit doon sa kasalanan. Di ba alam naman ni Lord dyan kung binobola mo si Lord sa confession eh. Hindi alam ng pare yan, pwede mong bulahin ng pare eh. Pwede mong hindi sabihin sa kanya detalye. At palagay ko, hindi naman din interesado yung kaparean natin na ididetalye mo pa yon kung paano mo ginawa. Hindi na sila masyado doon. Ang kanila, maibigay sa iyo, maramdaman mo bilang isang Katoliko na anak ng Diyos, yung embrace ng isang tatay. Di ba, may mga anak tayo na nagpapasaway, maski na gaano sila kakulit, gaano sila paulit-ulit na nagkakamali sa atin, ang mga pari natin, pag lumapit tayo, gusto nating maranasan, nagkasala na nga tayo, nasakta na nga tayo, nadapa na nga tayo, marami na tayong patong-patong na nagagawa sa Diyos na kasalanan, tapos pagharap mo pa sa pare, ano-ano pang pinagsasabi sa iyo na negative, ayaw nating marinig yan. Pero palagay ko, walang ganyan pare. Ang pare pag lumapit tayo sa kanya, naintindihan niya yung role niya. Tatanggapin niya, pakikinggan niya lahat ng sasabihin mo during confession at ibibigay niya yung absolution. Yung maramdaman, hindi ka man niya mayayakap ng personal, ng literal. Pero yung presensya pa lang ng pare, pag humarap ka sa kanya, na merong kang pag-asa, na para baga ang tingin mo, ang Diyos bumababa sa bawat pagkakataon na lumalapit ka sa pare para sabihin mo yung kasalanan mo. Na ang Diyos ay bumababa, na niyayakap ka at sinasabi, akong bahala sa iyo. Yun eh. Yun yung beauty ng confession eh. Bagamat parehas na tao din ang pare, nagkakamali, nagkakasala rin, pero dahil sa paniniwala ho natin na sila ay ang kinatawan ng Diyos sa lupa, kaya ho tayo lumalapit sa pare. Mahalaga po sa atin yun. At importante siyempre, pag nagkakamali tayo, yung bang pag sinabi natin na gusto na natin magbago, meron tayong effort na hindi na natin gagawin uli yung bagay na yon. Yun po yung masarap dito, mga kapatid, na binabanggit. Meron tayo yung our God is merciful. Sinasabi rito ni Zechariah sa kanyang prophecy, and tender. Totoo ba yan? God is merciful and tender? Yes. He will cause the bright dawn of salvation to rise on us. Yung salvation na binabanggit natin, yung purgatorio na binabanggit natin ngayon, pag-asa na yan para sa atin. Matuwa na tayo kung sa purgatorio tayo pupunta. Kasi meron tayong nasisilip na pag-asa na papunta tayo sa langit, mga kapatid. Now last verse 80. The child grew. Yung child na binabanggit dito, referring kay John the Baptist, the child grew and developed in body and spirit. He lived in the desert. Ito po ay hindi na bahagi ng prophecy. Kasi mapapasin nyo, nagtapos yung prophecy ni Zechariah doon sa verse 79. Ito ay bahagi ng narration ni Luke na siyang writer ng gospel na ito. The child grew, at ang sabi niya, the child grew and developed in body and spirit. He lived in the desert until the day when he appeared publicly to the people of Israel. Now as I close, mga kapatid, mari sasabihin nyo, so what? Anong pakialam ko dyan, Brad Calix? Mga kapatid, etong prophecy ni Zechariah na tatay ni John the Baptist ay mahalagang bahagi dito sa section na ito ng isinulat ni Luke. Kasi lahat ng sinabi na prophecy ni Zechariah ay nangyari ho. Actually ito past tense na ho ito. Ito po'y kasaysayan na. Etong si John the Baptist naipanganak na ho to. Natapos na yung kanyang role. Siya po ay pinugutan ng ulo. Etong si John the Baptist. Natapos na yung role niya. Patay na ho itong si Zechariah ang pinag-uusapan natin. Kasaysayan na ho ito. Now, bakit to natin pinag-uusapan yan at December 24? Yun ho kasi yung nakalagay sa gospel natin. Kaya ho natin pinag-uusapan ang prophecy
ni Zechariah. Anong gusto kong hamon sa inyo personal mga kapatid? Ito po yung aking hamon. Bro Rod Nicolas de, maganda umaga po. Salamat for joining. Ray Agaton, maraming salamat. Sid Maglasang, salamat po. Si Jessica Arcay Torrente, salamat for watching. Ano yung aking personal appeal? Tayo po ay nagse-celebrate bilang Katoliko, Advent season ito. Opo. At may mga misa po tayong ginagawa at dinadaluhan po ninyo. Meron tayong Misa de Gallo na natapos po yan kanina, 24 na ho ngayon, at may mga misa po tayo, lalo na bukas, 25, na pinaniniwalaan natin. Yan ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang pinakatampok kapag ka-Christmas, hindi po ang Christmas tree. Babanggitin ko yan mamaya po sa alas 11 natin sa gabi, special broadcast ni Brad Calixto. At tabayanan nyo yan, usaping Christmas. Ano nga ba talaga totoo dyan? Ha? Alas 11 mamaya, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 bago tayo mag Noche Buena. Ha? Pag-usapan po natin mamayang gabi ang tungkol sa Christmas. Now, mga kapatid, importante ito sa buhay natin bilang Katoliko. Etong Advent season na to, ibig sabihin ng Advent, ito ay pag-aantay natin sa muling pagparito ni Kristo. Mahalaga yung preparasyon kasi pag wala tayong preparasyon, problema yan, di ba? Emily Manceras Olivera mula sa Montalban, Rizal, maraming salamat for joining. Nakalimutan kong binanggit ni Louie Cao. Sabi niya, confession, mahalaga, isang paglilinis, kaya meron ang Santa Iglesia na persona Christi. Yun ang binabanggit ni Bro Louie Cao. Isa po itong katekista at matagal na ho itong nagtuturo at alam niya yung kanyang binabanggit. At ang basihan niya po dyan ay ang Catechism of the Catholic Church. Maraming salamat bro sa paliwanag Louie Cao. Salamat sa paliwanag. Mga kapatid, mahalaga sa atin to bilang Katoliko na tuwing sasapit itong Advent season, kasama na dyan ang Kapaskuhan, importante yung paghahanda. Kasi naniniwala tayo sa kahalagahan ng preparasyon. Ang muling pagparito ng ating Panginoon, inaantay ho natin yun yung kanyang muling pagparito. At tama po naman yan yung nakagisna natin na meron tayo simbang gabi. Opo. May mga misa po tayo na dinadaluhan. Maganda po yan. Ito po yung hamon ko, personal na hamon. Now, hindi ko sinasabi na magpropesiya po tayo, no? Kasi tapos na ho meron na tayong kompletong scripture. Kompleto sa atin. 73 tayo Kompleto po yan. Tanggapin nyo yan. Basahin nyo ang salita ng Diyos. Naniniwala tayo sa sacred scripture. Opo. Meron pa tayong sacred tradition. Yung wala sa Bible, nasa tradition. Okay. At hindi lang tayo sacred tradition, meron tayong magisterium. Kaya kompleto ang simbahan po natin. Kaya wag na ho kayong umalis pa. Yun po yung pakiusap ni Brad Calix. Hindi mo na kinakailangang lumipat, umalis kasi nagtampo ka sa pari mo. Hindi ka napansin, wala kang apostolate. Nagkakagulo tayo sa simbahan. Normal, nakikita ko na nga. Ilang buwan pala akong Katoliko Naobserbahan ko na ho yun parehas din pala sa Protestante. Sa isang banda. Pero bakit mo iiwan yung simbahan na kung saan itinatag ng Panginoong Yesus? Dahil lang nag-away kayo. Dahil lang hindi ka napansin ng parish priest mo. Dahil nawala ka sa leadership ng simbahan. Mababaw na dahilan yun. Huwag kang lilipat sa ibang grupo o sekta o denominasyon dahil meron silang ino-offer na sponsorship o scholarship. Huwag kayong basta-basta lilipat dahil meron silang palugaw. Opo. Hindi ho kailangan yun. Kung maiimbitahan kayo, siguro isang beses lang na kayong pupunta. Saan kayo pupunta? Anniversary ng simbahan nila, wala na ho. Kasi tropa mo rin sila, di ba? Kaibigan mo, kasama mo sa trabaho. Protestante, evangelical. Bilang pagpapakita ng friendship ninyo, pero minsan ka lang dadalo. Pero kung yung
sasabihin ng mga protestante sa'yo, may Bible study po kami, pwede po ba mag-Bible study sa bahay nyo? O di kaya sabihin yung anak nyo, meron kaming camp. Libre ho ito, walang babayaran yung anak ninyo. Yun po'y pamamaraan para ho ang mga Katoliko ay maging protestante. Opo. Ano po sinasabi ni Brad Calix? Tumanggi na lang ho kayo ng simple. Sabihin nyo lang sa kanila, ay pastor, pasensya na po kayo. Sa amin pong simbahan, ang aming pari po ay nagbibigay po ng aral ng Diyos. Ay may mga katekista po kami. Opo, ay meron na po kaming member kami ng Catholic Faith Defenders. Ay nandiyan na po si Brad Calix, inaalalayan po kami. Sapat na po yung mga sinasabi nila. Hindi na po namin kailangan dumalo sa Bible study nyo. At kapag yan ang ginawa ng Katoliko, mga kapatid, titigil po ang church planting, ang pagdami ng denominasyon sa Pilipinas. Yan lang naman ho ang dapat nating gawin eh. Simple lang. May respeto tayong tumanggi sa mga kaibigan natin. Ay pasensya na kayo, may sarili kaming pananambahan. Mas mainam pa nga yung ginagawa namin kasi sa Eucharist, yun ang pinaka-importante sa amin sa misa. Meron tayong tamang liturgy. May mga pari po tayo. Kumpleto ang salita ng Diyos sa atin, 73. Saan ka pa? Yung simbahan natin, 2,000 years ago pa. At yung founder natin si Jesus Christ, hindi po tao ang founder natin. Bagamat nagkakagulo tayo sa simbahan minsan, bagamat may mga cardinal na may mga sarili-sarili silang vested interest probably sa Vatican, may pagkakaisa pa rin sila. At hindi ho papayag ang Panginoon Diyos na mahahati ho ang Katoliko. Hindi papayag ang Panginoon Diyos ang founder natin. Hindi ho. Gagawa siya ng paraan. Sa kabila ng merong disunity minsan among the cardinals, among the bishops worldwide, hindi papayag ang founder natin na si Jesus Christ na magkakagulo ho tayo. Ganon din sa atin sa Pilipinas, dito sa Negros. Simple lang. Para tumigil ang church planting ng mga denominations, wala na hong mapaparehistro sa sect na particular na sekta. Simple lang naman. May mga kaibigan kayo, in-invite kayo sa kanilang daily vacation Bible school, sa kanilang sponsorship at mga gimmick na ginagawa po nila. Simple lang. Ay pasensya na po kayo, pastor. Active po kami sa aming parish. Member po ako ng Couples for Christ. Member po ako ng CFD. Ay may katekista ho kami nagtuturo ng Biblia. May sarili kaming bersyon ng Daily Vacation Bible School. Ganoon lang ho kasimple. Opo, hindi nyo kailangan mang-away ng protestante. Hindi nyo kailangan mambastos sa kanila. Simple lang. Ay pasensya na po kayo, kakatok sa bahay nyo. Ay kami nyo ay mga ganiring simbahan. Kami po ay may ganitong pamamahayag. Di alam naman ninyo kung anong grupo yan eh. May pamamahayag po kami. At may sasalita yung ganitong ministro. Simple lang naman. Sabihin nyo sa kanila, ay pasensya na kayo. Hindi kami dumadalo sa ganyan. O siguro, kung siguro pinakamakulit na yan na kaibigan mo, sabihin mo sa kanya, okay, pupunta ako dyan ha. Pero ganito usapan natin. Bago ko pupunta dyan, isang beses lang yan. Di na maulit yan for life ha. Pero pumunta ka muna sa misa namin. Mauna kang pumunta sa misa namin, patunayan mo sa akin na sincere ka, saka ako pupunta doon sa sinasabi mo. Pero tandaan mo, minsan lang yan. Hindi na yan masusundan. Paliwanag mo sa kaibigan mo yan na protestante. O baka iba yung aral nila. Ganun lang naman kasimple. Gusto nating maging maayos ang takbo ng Katoliko sa Negros? Simple lang naman eh. Maging seryoso tayo sa pananampalataya natin. Pag dumadalo po tayo sa misa, huwag tayong nalilate. Nalilate na nga po tayo, doon ka pa sa harap uupo. Late na nga po tayo, nagsiselfone pa tayo. Late na nga po tayo, nakatingin ka pa sa relo mo. Hindi pa nga tapos si Father sa kanyang benediction, nauuna ka na sa pintuan. Ang sinasabi ni Brad Calix, umayos po tayo. Umayos po tayo. Panahon na para umayos tayo. Gone are the days na nagpapasaway tayo. Ha? Advent season ito sa ating mga Katoliko. Importante sa atin to. Mamayang gabi, magkita tayo ha, special broadcast ni Brad Calix, alas 11 ng gabi hanggang alas 12. Opo, samahan niyo ako.
mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan na tayo ng opportunity na maging bahagi po na simbahang itinatag ni Kristo. At hindi ko po pinagsisisihan ito. Sa mga kaibigan kong pastor, yun lang naman ang aking paulit-ulit na pakiusap sa aking mga kaibigang pastor. Hayaan nyo na po ako dito. Meron po akong bagong mission pinapagawa ni Lord sa akin. Hayaan nyo na po ako dito. Opo, hayaan nyo na po ako dito. Maging masaya po kayo sa desisyon ko. Huwag tayo magdebate. Hindi ko kailangan yung debate po ninyo eh. Opo. Hildo Alos, maganda umaga. Bonifacio Relente, salamat. John Carey, Gailan, salamat bro. Hindi ko kailangan makipagdebate. Meron ngang nagchat-chat po sa akin dito kahapon. Ang sabi niya sa akin, Pastor, magdebate tayo, sabi sa akin. Pag natalo mo ko sa debate, magkakatoliko ako. Ginagano niya ako, inaano niya ako eh. Gusto niya ako subukan sa ganun eh. Ang sabi ko sa kanya sa chat, sabi ko sa kanya, Brad, manalangin tayo. Bakit po? Kasi pag bunga ka ng debate, pansamantala ka lang, hindi ka tatagal sa simbahang katoliko. Bunga ka ng debate, emosyon kasi yun eh. Yung debate, emosyon. Yun po ay talino ang pinag-uusapan doon. Mapapahiya ka doon. Kaya sinasabi nila kasi napahiya sila, so magjo-join sila ng Catholic Church. Pero kapatid, hindi ko tatagal yun pag bunga ka ng debate. Bakit? Napahiya ka lang eh. Magsasubside yung pagkapahiya mo eh. Pero seryoso ka ba na na-convert sa Catholicism, sa Catholic faith? Inaral mo ba talaga yung turo ng simbahan? O napahiya ka lang sa isang moment ng debate kaya ka sasama sa Katoliko? Pero hindi ka tatagal dito. Kasi maraming issue sa Katoliko eh. Maraming scandal na nangyayari ho dito eh. Maraming makasalanan dito, given na ho yun eh. Pero sa kabila ng pagiging makasalanan natin at paulit-ulit nating pagpunta sa pare para sa ating confession, bagamat ganyan ang nangyayari sa simbahan natin, nagiging malinis pa rin siya sa paningin ng Diyos sapagkat yung founder natin ay banal. Sabi ko sa kanya, Brad, manalangin tayo. Sabi yung nakipaghamon ng debate sa akin. Hindi ko po kailangang makipagdebate sa kapwa pastor. Hindi po. Dadaanin ko lang po kayo sa panalangin. Dadaanin ko lang po kayo na sana dumating yung pagkakataon sa inyo na maaral nyo hindi lang ang salita ng Diyos. Yun po ang kulang sa mga kaibigan kong Katoliko eh. Nag-focus lang sa Bible. Nakalimutan nila na hindi lahat sa Bible nakasulat. Sabi ni John chapter 20, hindi lahat nakasulat kasi kung isusulat, walang lugar na paglalagyan. Nasaan yung sulat na nawawala sa Biblia? Nasa tradisyon. Kaya nga ito ipakiusap ko sa mga pastor. Huwag lang po kayo magbasa ng Biblia. Expert na po tayo dyan eh. Alam na po natin yan eh. From cover to cover, alam natin yan eh. Ang hamon ko po sa inyo, subukan po ninyo magbasa ng church history. Basahin po ninyo ang church history. Balikan lang po natin saglit. At may pangatlong dapat kayong babasahin. Basahin po ninyo, hindi lang ang Bible, hindi lang ang church history, pangatlo ang church fathers. Magugulat ho kayo na itong mga church fathers na ito ay mga Katoliko pala ito. Na magandang kayo ho makumbinse, katulad ni Brad Calix eh. Hindi po ako bunga ng debate. Ang pag-decide ko na magpunta ng Catholic Church, hindi ho ito bunga ng debate. Hindi rin ho ako nabayaran na katulad na nagsisirculate sa balita ngayon eh. Nabayaran daw ako ng Diocese ng Bacolod eh. Naalok daw ako ng pera na malaki. Kaya ho ako nag-decision. Hindi po. Walang ganong kwento. Fake news po yan. Wala pong ganon. Honest to goodness so eh. Panahon pa ng pandemya itong pagsasaliksik natin eh. Paano mo nasabing nabayaran si Brad Calix? Minsan ko lang naman nakausap yung aming butihing bishop na Bishop Patricio Buson. Misa ko lang siyang nakaharap. Kung hindi pa ginamit ng Lord si kapatid na Mercy ng Pauline Media na siyang naging dahilan para
makausap ko si Father De Ramas sa Diocese ng Bacolod at si Father De Ramas naman ang nag-appointment sa akin kay Bishop Patricio Buson. Yun lang yung pagkakataon na yun eh. At wala naman dong bigayan ng pera sa akin. Binigyan ako ng pera na kumakalat ng balita ngayon dito sa Bacolod na ako'y binigyan daw ng malaking pera kaya ako lumipat ng Katoliko. Mga kapatid, walang ganong kwento. Kung kilala mo yung buhay ko, lumaban ako ng parehas bilang pastor. Hindi ako nagpayaman. Yung sinusuot ko sa ukay-ukay, diyan lang ko sa 888 ako tumatambay. Wala akong pambili. Wala po akong sasakyan eh. Yung motor na meron ako, inuhulugan ko po yan, 3 taon po yan. Nakaka1 taon na ho ako. O dahil wala naman po akong 10%, wala naman akong kinikita. Salamat sa misis ko, may trabaho. Eh ngayon, kung wala akong ganyan na pribilehiyo sa misis ko, baka yung motor, after 3 months, hindi ako makapagbayad ng regular dyan, mababatak sa akin ang motor. Kaya tantanan nyo na ho sa mga fake news nyo. Hindi ho totoo yan. Hindi ho totoo yung nagsisirculate na nabayaran tayo. Wala po. Yun po ay personal quest for truth. Panahon pa ng pandemya. Hindi ito once a week na nag-decide si Brad Calix. Hindi ho. Pinag-isipan ho ito, pinanalangin. Ito ay bunga ng research. Ito ay bunga ng pag-aantay. Hindi ako papunta ng Roman Catholic eh. Dapat eh. Orthodoxo yung punta ko eh. Ang plano ko talaga, ang planado Orthodox. Gusto ko magpare. Gusto ko magpare. Orthodoxo yung gusto kong puntahan, hindi Catholic Church. Kasi ayon sa pag-aaral ko, tama eh. Tama ang Orthodox eh. Tama ang Orthodox. Dalawa lang naman ang tama eh. Orthodox sa kayong Catholic Church. Wala naman ng ibang tama eh. The rest ng mga denomination, man-made na yung aral nila eh. Wala na eh. Di na ako naniniwala po dun eh. Eh, walang provision ng Lord sa akin to become an Orthodox. Orthodox eh. May kausap na akong pari sa Maynila, sa Tagaytay. Magiging katakyumin na po ako eh. Opo. Pero wala ho nangyari. 1 taong kalahati tayo nag-antay eh. Sabi ko, kung hindi ako matutuloy sa Orthodox Church, may pupuntahan pa ba akong totoong simbahan? Ayon po sa, ito personal ko lang naman ito. Hindi ko naman sinasabing lahat ng pastor ay ganito yung akin. Hindi po, personal ko lang po ito. Sa pag-aaral ko lang po ito. Kumbinsido po ako, dalawa lang ang tama. Orthodox Church at ang Catholic Church. Sabi ko, walang option. Wala ko ibang option maliban sa Catholic Church. So, panahon ng pandemya, 3 ho yung pinag-aaralan ko. Orthodox Church, Alliance na grupo, yung Kamakop. Kasi yung panganay ko, Alliance so, pastor sa Alliance sa Antipolo eh. Tapos yung Catholic Church. Yan lang ho yung pinag-aaralan ko noong panahon ng pandemya. Kaya ho yung pag-decide ko na maging kabahagi ng simbahan ng Panginoon na itinatag ang Katoliko na simbahan. Aware po ko sa desisyon ko. Aware ako na maraming tatamaan, maraming masasaktan. Kaya kung nakita po ninyo ang videos, nandun lahat, kompleto po yung reasons bakit po ako nagpasya. Mga kapatid, manatili po kayo sa simbahan. Hindi nyo kailangan umalis. Mahalin nyo po ang inyong parish priest. Mahalin po ninyo. Marami silang struggles. Hindi yan kinukwento sa atin. At wala silang planong ikwento yan sa atin. Ipagdasal natin po sila. Let us ask the mercy of our Mama Mary. Panagdadasal po tayo. Huwag ko tayo maalis dahil masama loob natin. Hindi tayo napagbigyan. Hindi ka na officer ngayon, dati officer ka ng simbahan. Hindi tayo ganun. Servanthood tayo. Hindi ka man leader ng simbahan. Basta meron kang apostolate, meron kang ministry, importante yan. Mahalin mo yung simbahan. Hindi yan perfect. Yung pare, hindi perfect. Marami tayong nababalitaan tungkol sa kanila. Pero aking hamon sa inyo, 2 buwan pa lang ho ako na Katoliko. October 26 ako, naging member ng simbahan sa Sumag.
ng San Juan Nepomuceno Parish Church. At proud ako na ako isang Katoliko na. Hindi ko ho yan ikakahiya. Pag magsisimba kami ng pamilya ko dyan sa simbahan, proud kami na bumababa dyan sa tapat ng simbahan. At nagsisimba, mas nagiging makabuluhan ang Eucharist po sa amin, mga kapatid. Huwag po tayong umalis. Maraming problema, manatili po tayo. Tumanggi lang ho kayo ng maayos sa mga protestante, sa mga pastor. Tanggi lang ng maayos, pasensya na po kayo. May sarili po kami. Sabi nga ni Yam Montejo, Catholic until the end. Cute. Yun po yung meaning ng cute sa atin, ha? Pag sinabing, ang cute mo naman, Yam. Ang ibig pa na sabihin ni Yam, pag sinabing cute, Catholic until the end. Yun po yung ibig sabihin ng cute sa atin, na hindi ho to yung pagandahan ng mukha, ha? Hindi po yan, na dinadaan mo sa filter yung mukha mo. Hindi yan. Pag sinabing, ay, ang cute mo naman, ang ibig sabihin ng ang salitang cute sa atin, sa context natin, Catholic until the end. Okay? Bago tayo manalangin, batiin ko muna itong mga regular viewers natin. Opo. Kay Louie Cao, salamat. Kay Benjuben Palermo Herolane, salamat po. Kay Alice Digit, salamat. Kay Ruiz Romel, salamat po. Brad, kay MJ Manpingahan, salamat po for joining, ha. Kay Luciano Torrente, Raydan Garcia, Bernie Ribas, 30SC, kanyang pare sa Tanyoha Alan, Father Alan, sa Semirara Island to si 30SC. Si Albert Madrona Belsondra, salamat po. Si Cyrus Malabia, Jerry Pepito, Alice Buen Paburian, Edremel Loberas Maribo. Kasama ko po ito sa Evangelical. Kay Maya Rodriguez Acohedo, salamat. Kay Adolfo Gabato Villacura. Diki Kabantugan, salamat for joining. Kay Monching Lacuarin Salon, Renato Oghayon, Cagayan de Oro City, San Agustin Parish. Kay Verde Blanco Ronald Panoncillo. Pakilagay po ninyo ang lugar nyo, ha. Tapos yung parish priest para ma-shoutout kayo na maayos. Magandang umaga rin kay Teddy Padilla sa Iligan City, St. Michael the Archangel Parish. April 6, magandang umaga, have a blessed day po, sabi niya. Ganon din kay Bas Buten Veloso ng Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, salamat for joining. Ronald Rado Pacrin, isang magandang umaga, bro. Merry Christmas watching from Samar. Ganon din kay Boy Edmundo Oyaw. Good morning, sabi niya. Kay Rod Nicolas D. Sabi ni Rod, ganito, kung gusto nyo ng cute t-shirt, order na sa Catholic Merchandise FB page. Yan, ulitin ko, ha. Tayo lang meron yan dito sa Bacolod. Sabi ni Rod Nicolas D, kung gusto nyo ng cute t-shirt, order na sa Catholic Merchandise FB page. Puntahan nyo yung FB page natin, ha. Doon sa Catholic Merchandise. Marami tayong inaano doon. Ito yung sample, dali lang, ha. Ito yung niregalo sa akin ng tropa. Oo. Yan, ito yan, Tapos may sombrero ko dito nakasabit, eh. Ito yung sample natin. Meron tayong t-shirt, etc. Sombrero, meron tayo. Yet Bukapili, salamat. Ruiz Romel, Bulacan, Blessed Sacrament Parish. Regards sa iyong pare, ha. Bro Ruiz Romel. Yet Bukapili, good morning from Sampaloc, Tanay Rizal po. Yan, salamat, ha. Ronald Rado Pacrin. Kay Panoncillo, salamat. From San Antonio Abad Paris, Bacolod. Oy bro, sana magkapi-kapi tayo minsan, ha. Nandito lang naman ako sa Sumag, yung aking parish priest, si Reverend Father Luan Torrefranca. Taga San Antonio Abad Paris, Bacolod daw siya. Chris Anghad, magandang umaga, bro. Good morning, brother Calixto. Ay, Calixto po ako, may R, ha. Lagyan nyo ng R. Good morning, brother Calixto. Merry Christmas na lang. Ayan, sige. Diki Kabantugan, Holy Trinity Parish sa Ilin Island. Salamat po for watching. Kay Earl Kapangpangan Pedrinas. Good morning po, watching from Cainta Rizal. Ay, taga Cainta po kami. Diyan kami sa Karangalan Village sa
Sa gate 1 lang po yung aking mga mahal sa buhay. Earl Padrinas, Evelyn Mazuela, good morning. Dicky Kabantugan, salamat. Sabi niya, naka-speaker po ako, live din po kayo dito sa Labangan, Ilin, San Jose. Ay, salamat po sa inyo. Salamat bro, Dicky Kabantugan. Sharer po natin to kay Chris Anghad. Salamat kay April 6, San Isidro Labrador Parish New Corelia, Davao. Oy, salamat sa inyo. Marami pa rito, babanggitin ko to para hindi naman tayo mabash. Sinulat ko po ito kagabi, yung mga nag-a-appear dito sa ating broadcast, sinusulat ho natin isa-isa at tinatry ho natin banggitin bago matapos. Baka alas 9 tapos na tayo, kaya antayin nyo lang mabanggit pangalan nyo Epang Pokwang Rivera, good morning po, Merry Christmas, sabi ni Epang Rivera. Kay Rods Garcia Zenon, salamat. Kay Philip Tapayan Lomag, Rodolfo Hernandez Jr. Mabilis ko na lang banggitin ang dami kasi nito. Kay Rex Mailen, Rego Perocho, Allen Jeline Castillo, Northern Samar. Elma Mapoy, good morning brother. Alan Janeta, watching from Hungary, Europe. Oy, bro, salamat Alan Janeta. Salamat po for watching. God bless sa buong tropa dyan, sa buong pamilya. At kung saan man kayong Paris nagsisimba dyan sa Hungary, Europe. Yan. Hindi ko alam kung ano to, Japan ba to na salita o ano. Pero sabi niya, Merry Christmas po, God bless you and your family. Salamat po. Binabati ko rin si Gilbert Sabibo, Dangoy, Albert Madrong, Belsondra, Cabuyao, Laguna. Bin Makasaol, salamat. Alvin Gulay, Balabat Senior, Armando Pellegrino, Kibal, Elvita Onyate, Lido Joseph, maraming salamat. Si Victoria Sabariza, Joselito Celis, Abuaan Bondad, Feliciano Bacleon, Magsaysay Misamis Oriental, kay Pals Jocal Mars DCP, Diocese ng Pagadian, San Isidro Labrador Paris, Dinas, Nelson Monyota, salamat po for watching. Kay Christian Yanson Perlin, St. Joseph Regional Seminary, dyan po sa Iloilo. Kay kapatid na Apple, kay La Arnili, Ehusa Natal Balinas, God bless. Grace MP, Merry Christmas po and family. Kay Bro Unol Campuso, seminarista po yan, dito sa Sacred Heart Seminary sa Bacolod, salamat. George Bautista Ontong, good morning po brother, God bless. Kay Vicente Mejiliano, salamat po for joining. Andante, Northern Samar, Josel Mahinay Selva, Negros Oriental, kay Bernie Ann, kay Enteng Narim, salamat, kay Bro Tata Tanyesa, Pepito Barbon, Sami Lumaktod, Noel Rodriguez, George Bautista Ontong, salamat Sabi ni Noel Rodriguez, good morning, welcome home bro from Las Piñas City. Isa po akong katekis, nagsasaya ang mga anghel ng Panginoon sa iyong pagbabalik sa nag-iisang simbahan na itinatag ng ating Panginoong Yesus. Salamat bro Noel Rodriguez, God bless. Julibert Oranza, shout out, sabi niya, shout out na, Julibert Oranza, buong pamilya mo at yung iyong parish priest. Pakilagay nyo parish priest nyo at yung simbahan nyo para ma-shout out natin na maayos. Ganon din kay Sami Lumaktod, salamat. Kay Erlyn Banawan, kay Rene, salamat po for joining. Kay Philip Cesar Herrera, salamat sa Cavite. Kay Maia Rodriguez Acohedo, salamat sa babaeng Katoliko. Kay Yam Montejo, Iligan City. Kay Ellen Rose Cuerpo, Oslob, Cebu. Antonio Canillas, Peter Pladhero, Kabangkalan, salamat. Anselmo Las Ponya Heraldes, Mambaling, Cebu. Kay Etnara Nogardmon, salamat po. Edna Pitalyo, Fariales. Salamat po kay Lomotas Neneng, salamat. Kay Getna, salamat po Getna, salamat sa sharer natin. Kay Roel Velarde, kay Lomotak Neneng, Loreto Bacalso Jr., Dani Habasa. Roy Dan Garcia, salamat po Feliciano Bacleon, Junior Coronel, Buhangin, Davao City. Monching Lakwarin Salon, salamat. Renato Oghayo, nabanggit ko na to. Tolentino Ato, salamat. Edison De Mihilio, sabi niya, Sinki Shuhoko, Merry Christmas. Pudnimo,
bro, og sa imong pamilya. Ayan, sabi niya. Salamat din po kay Tolentino Ato dyan sa Ampatuan del Sur. Hindi ko alam kung saan yan sa del Sur yung Ampatuan eh. Sambuanga ba yan? Hindi ko alam. O, pakikumpleto po. Kay Mili Hamo dyan sa Liluan, Cebu. Salamat. Ray Montano, Arabaca, Marawi City. Salamat. Sabi ni Julie Bert Oranza, Paris Priest, si Father Ray Ringo, San Isidro Labrador. Paris, dyan sa Davao del Norte. Salamat, Julibert Oranza. Salamat din kay Jerry Gamilong sa El Nido, Palawan. Salamat. Ronald Tropila, Consolacion Cebu, Benjamin Palermo, Herolane. Salamat po for joining. Si John Francis Denal Bonghilino, Angelo Ruiz Coraming, Jomar Di Iron Abs Gonzales. Salamat. Cesar Balasangay. Bro Calix, Merry Christmas. God bless. Salamat sa inyong pagbabalik sa tunay na iglesia. Salamat po, Cesar Balasangay. Rosary Noe, salamat po. Christian Paul Gailan, Teddy Padilla sa Iligan City, Jimmy Oren, Antipolo City, Edison Demihilio, Herman Sotaridona, Ronelio Ehak, Isabel Ejak ata ito. Isabel Leite, Elizabeth Bacnat, Valencia Bukidnon. Salamat, salamat. Oy, ito announcement bago tayo magpaalam. Ang tabayanan nyo po next year, January, yung tambalan namin ni Bro Noe, Dora, ha? Once a week po yan, tambalan po yan. Once a week. Laida Huntilla, salamat. Bro Calix, good morning, Merry Christmas. At sabi rin ni Chris Anghad, Merry Christmas bro, watching from Manila, Quezon City, salamat. At tabayanan nyo, tambalan namin ni Bro Noe at ni Brad Calix, January po. Sabi ni Louie Cow, greetings po kay Father Ed Musni, saka kay Father Gregorio Vega, Father Gabriel, Father Jody, at sa lahat po ng Peterson na Christ. Ayan. Merry Christmas to you and your family, Brad Calix. So, salamat, Louie Cow. Oo. Magkakaroon tayo ng pagbabalita next year, alas 12 ho yan ng tanghali. Mga 7 to 10 minutes lang ho yan. Magbabalita po si Brad Calix. Meron tayong local news. Ang balita na yan ay hatid sa inyo ng Kabrad. Po, yan po yung ating maghahatid po tayo ng balita. Meron tayong local news dito sa Negros. May national news tayo sa Maynila kung ano nangyayari. Meron po tayong international news. At meron po tayong Vatican News. Yun po yung maririnig nyo ha. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali hanggang alas 12:10 ng tanghali. Yan po ay live na pagbabalita sa ating broadcast. Suportahan yung ating YouTube channel ni Brad Calix. Punta kayo doon sa State of Grace TV. Doon nyo makikita yung ating conversion ni Brad Calix sa State of Grace TV. Suportahan nyo po yan ha. Ipalaganap po natin ito. Mag-subscribe ho kayo. State of Grace TV. Yan po yung ating YouTube channel. State of Grace TV. Hindi po yung TV sakit ha. O iba po yun. Ito po ay T saka V. Oo. Ruiz Romel, maraming salamat for joining. God bless. Ano pa ba announcement natin? Meron po tayong gagawing GC para sa mga OFWs natin, ng mga Katoliko. Once a week po yan, may kwentuhan, balitaan, panalangin, at meron tayong Word of God. Yung mga binanggit natin kanina na nasa labas ng Pilipinas, kasama ho kayo doon sa GC na i-create ni Brad Calix. Huwag na ho kayong mabigla. Sumama po kayo sa ating Catholic Prayer Warriors Global Initiative Network ha. Yan po ay nag-i-exist na po yan. Pangunahan tayo ni kapatid na Apple next year. Diyan sa Catholic Prayer Warriors Global Initiative Network. Makinig kayo sa Factbusters PH sa YouTube ni Cabornok. The Beloved Catholic sa FB page. Binabanggit dyan sa Factbusters PH yung mga videos, paano ine-expose, paano natin sasagutin ng tama ang Iglesia ni Manalo, ang dating daan ni Soriano, at yung kay Kibuloy na grupo, at yung sa SDA. Opo.
ine-expose ni Cabornok yung maling aral. Kaya ho, gusto nyo lumalim sa doktrina, punta kayo dyan sa YouTube, i-type ninyo ang Factbusters PH. Laida Huntilla, maganda umaga po. Sabi niya, abangan namin yan, ang tambalan nyo ni Bro Novedora watching from CFD team, Diocese of Tagum City. Salamat Ate Laida. Salamat po sa inyong pananalangin. Kung wala pa ho kayo, hindi pa kayo member ng Catholic Faith Defenders, maghanap kayo sa inyong paris. Baka ho, ang inyong pari po ay alam niya yan. Kung wala sa inyong paris, magtanong kayo sa kabilang simbahan ng Katoliko. Baka meron sila. Mag-join kayo kasi doktrina pinag-uusapan dyan. Ako po ay bahagi dito sa Diocese ng Bacolod ng Catholic Faith Defenders. Ano po pinag-uusapan dyan? Doktrina ng simbahan natin. Kaya kung gusto nyong lumalim, mag-join kayo at maging member kayo ng CFD. Yan po ay exclusive para sa Katoliko yan. Hindi pwede protestante dyan. Opo. Chris Aligado Pinson, maraming salamat bro for joining. Ito importante to, no? Aletheia Netcast Bacolod, kung kayo'y taga Negros, makinig kayo sa Aletheia Netcast Bacolod, Doktrina Kristiyana po yan. Every Saturday, alauna, si Cabornok po dyan ang nagsasalita at ang ating host si Bro Harvey Angke. Every Saturday, Aletheia Netcast Bacolod. Ito, pinaka-importante ito sa announcement natin. Sa Sunday po, December 29, alas 6 po ng gabi, magkakaroon po tayo. Ito'y panawagan sa ADSUM natin, di sa Diocese ng Bacolod. Magkakaroon po tayo ng Pilgrim Walk. Okay, narinig nyo? Pilgrim Walk. Dito po yan sa Diocese ng Bacolod. Mula po tayo sa Sacred Heart Seminary, papunta puro sa San Sebastian Cathedral. Magsisimula sa Sacred Heart Seminary, maglalakad tayo, magkakaroon tayo ng Pilgrim Walk, papunta sa San Sebastian Cathedral. At pagkatapos natin maglakad mula sa Sacred Heart Seminary papuntang San Sebastian Cathedral, magkakaroon po tayo ng Eucharistic celebration. Bilang hudyat ng pagbubukas ng Jubilee Year. Hindi po yan Jollibee Year. Iba po yung Jollibee. Ito po ay Jubilee. Jubilee Year 2025. Ulitin ko, sa lahat ng mga parishes sa Diocese ng Bacolod, ito'y bukas na paanyaya sa atin. Pilgrim Walk mula sa Sacred Heart Seminary papuntang San Sebastian Cathedral. Magkakaroon tayo ng Eucharistic celebration bilang hudyat ng pagbubukas ng Jubilee. Yan. Chris Alejado Pinson, salamat. Kay Noel Reyco Mailom, bro, salamat for joining. Yan po ay ayon sa circular letter number 2024-22. Lahat po ng gabing misa sa 29, itong December 29, ay suspended ayon po sa sulat to allow everyone to join the Eucharistic celebration. Kansilado muna, suspended muna ang misa sa gabi. Kasi meron po tayong Pilgrim Walk mula sa Sacred Heart Seminary papuntang San Sebastian Cathedral. At magkakaroon tayo ng Eucharistic celebration for the opening of the Jubilee Year 2025. Okay po. At inaasahan po yung bawat paris na magjo-join na dadalhin po ninyo ang estandarte. Hindi ko alam kung tama yung bigkas ko. Estandarte ng ating mga patron saint. Yun po yung dadalhin. Wala naman na. Ay, regards tayo kay Father Darwin Gitgano. Pads, maganda umaga po sa lahat ng tropa ng punto por punto. Kay Bro Wendell Talibong, maraming salamat. State of Grace, huwag niyo kalimutan ang YouTube channel ni Brad Calix, State of Grace TV. Suportahan po natin yan. Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Salamat sa inyong salita sa aming gospel for today. Masaya kaming bahagi ng gospel ang prophecy ni Zechariah patungkol sa isisilang na si Kristo at tungkol sa kanyang anak na si John the Baptist. May kanya-kanya silang role at importante yung prophecy ni Zechariah. Salamat sa aming natutunan. Maraming salamat po. Lord, pinagdadasal ko ang aming Santo Papa
Pope Francis sa mga oras na ito. Ingatan niyo po siya, bigyan niyo siya ng gabay. Yung kanyang kalusugan. Madalas po siyang bumabiyahe sa ibang bansa. Ingatan niyo rin po ang buong cardinal sa Vatican na wala sana silang personal vested interest sa posisyon. Lord, dadasal po namin ang kalooban nyo para sa aming mga kardinal sa Vatican sa Roma. Pinagdadasal po namin ang kalooban nyo sa lahat ng bishops, sa lahat ng mga monsignor, archbishop, sa lahat ng mga pare, at sa aming bishop dito sa Bacolod, si Bishop Patricio. Bigyan niyo po siya ng patnubay, wisdom sa mga plano para sa susunod na taon. Yung pagkakaisa ng lahat ng pare sa Diocese ng Bacolod, pinagdadasal namin na makaiwas sa mga pari po namin sa anumang immorality, anumang pag-abuso ng kanilang kapangyarihan bilang pare sa isang parish. Pinagdadasal namin na hindi sila masasangkot sa anumang iskandal, maging maayos ang kanilang buhay, hindi lang sa pagharap sa altar. Pinagdadasal po namin na maipanalangin din ho namin yung mga pari namin kasi kailangan nilang tulong namin sa dasal. And we ask you, Mama Mary, na tulungan nyo kami sa aming mga pari dito sa Negros. Maging maingat sila sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga pribadong buhay. Pinagdadasal po namin ng Pilgrim Walk itong sa 29 na sana ho maraming mga simbahan ng Katoliko sa Diocese ng Bacolod ang maka-join. At sana ho maging maganda ang panahon ng gabi na yon na makapunta kami bilang suporta sa pagbubukas po ng Jubilee Year ng 2025. Praying po kami sa mga misa na gagawin, lalo na bukas sa aming celebration ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. At maging tampok talaga si Jesus sa Kapaskuhan, hindi po yung anumang bagay. I'd like to pray, Father God, na ang maghapon namin ngayon ay sasamahan nyo kami. At mamaya po sa special broadcast alas 11 ng gabi hanggang alas 12, samahan nyo po kami. Pinagdadasal ko po lahat ng may karamdaman ngayon na nasa ICU, nagdadialysis, may mga cancer, yung mga inooperahan sa ngayon ng mga doktor, na sana hindi ho magkamali ang mga surgeon na nag-oopera sa kanila. Praying po kami sa inyong kalooban sa bawat pamilya na gustong wasakin ng dyablo. Tulungan nyo kami ng mga tatay na mahalin namin ang aming partner, aming mga anak, maging responsable kaming tatay. Pinagdadasal namin lahat ng mga katikista na patuloy sila mag-aral ng turo ng simbahan at maituro talaga ng maayos ang salita ng Diyos sa community. Nagdadasal po kami ng kalooban nyo sa maghapong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ama, sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa mga viewers sa iba't ibang lugar, even sa labas ng bansa. Tulungan niyo po kami na ang broadcast na ito ay mananatili. Gusto po namin ipagdasal si Bro Noe Dora, saan man siya ngayon nandoon. Abala po siya ngayon and probably makasama namin siya mamayang alas 11 ng gabi. Kasi magandang bagay po na malaman namin kung kamusta na po siya, anong ginagawa ng Lord sa kanyang buhay ngayon at ministeryo. Ay gusto po namin malaman po yon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. I just want to thank you and praise you. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat, Angel Amoma. Salamat for joining Epang Pokwang Rivera, Cristito Caratol, King Bais, Alan Janeta. Maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating videos, mga kapatid, sa ibang mga kapatiran natin para ho may makakasama po tayo. Mamaya, alas 11 ng gabi, samahan niyo si Brad Cali sa ating special broadcast bago tayo mag Noche Buena. Mag-uusap tayo, meron tayong special broadcast mamayang gabi, alas 11 ng gabi hanggang alas
12. Pastor Joel Estimosa, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya sa inyong kongregasyon. Maraming salamat. Once again, binabati ko yung ating Bishop Patricio Buson, at yung aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, kay Reverend Father Luan Torrefranca, ganoon din kay Father Christopher. God bless. King Bais, maraming salamat. Watching from Davao City. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at sa buong tropa ng CFD Bacolod, Diocese ng Bacolod, at siyempre sa aking mga anak na si James Philip Atalana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.